Hi everyone! So ayan, welcome to another video. So ayun nga, hindi planado ang ating content for today. Wala lang talaga akong tulog or hindi ako makatulog at medyo pinapatay ko na lang yung oras instead na pilitin kong matulog kasi meron akong maagang appointment ngayon. So, ayun nga, naisipan ko na lang magawa ng content. Kasi kanina, habang nagkakape ako dito, tapos nanonood ako ng mga TikTok videos, meron akong nakitang mga videos or comments about dun sa mga kababayan natin that they're curious about yung buhay dito sa Spain, paano magpunta, and paano yung buhay sa Spain. So, naisipan ko na maggawa ng video para dun sa mga, yun nga, dun sa mga kababayan natin na maybe useful yung mga information na ito. So, disclaimer lang, hindi po ako nakatira dito sa Spain. Nag-visit lang ako. Pero I think ito na yung 5th time ko na pumunta dito sa Spain. Yung first time ko was parang a few days lang. Parang nag-visit lang talaga ako. Tapos nagustuhan ko. So, ayun na nga, bumalik ako ng bumalik. And every time na bumabalik ako, nagstay ako na matagal. Mga 3 months, ganyan. This time, mga 9 weeks ako nagstay dito. And throughout the years na lagi akong bumabalik dito, marami na rin akong mga nakilala na mga locals, mga expats, mga students na nakatira dito or tumira dito, right? So, nagtanong-tanong na din ako actually kasi I was very curious kung paano nga yung buhay dito sa Spain because parang gusto kong lumipat dati. Kaso, and ngayon din naman, gusto ko talagang lumipat dito. Kaso, meron lang mga factors na parang nag-stop sa akin to actually push yung plan na yun. So, yun yung pag-uusapan natin for today. Ayan, so, ang first na kailangan mong isipin is syempre yung visa. Kung ano yung way mo or pathway mo for you to come here dito sa Spain. So, marami silang mga different type of visas. May digital nomad, student visa, golden visa. Pero hindi ko alam kung in-scratch out na nila yung golden visa. So, anyways, mag-research lang kayo dun sa official na government site ng Spain. And makikita nyo na yung mga different type of visas na pwede nyong applyan. Depende kung ano yung current na passport ninyo. So, for example, sa akin, Canadian passport ako. So, merong agreement yung Canada at saka Spain. So, meron akong option to actually come here and study. Ang kaso ang problema doon, limited lang siya up to 35 years old. And, syempre, pwede akong mag-student visa or mag-DNV. So, yun yung mga options. And I think it's very similar kahit anong klaseng passport yung hawak mo. Except, of course, kung EU passport holder ka kasi pwede kang lumipat dito. Wala kang problema sa visa. Right? Isang pinaka-common na comments na nakita ko dun sa video na napanood ko is that kung magkano ang sweldo sa Spain. Okay? So, ito yung isa sa mga pinaka-importante at saka valid na question. Kasi, syempre, kung maglilipat ka, ang mentality is that mas mataas ang sweldo or makahanap ka ng trabaho na mataas ang sweldo. Pero, unfortunately, and I hate to break the news, mababa po ang sweldo sa Spain. Okay? So, kung ikukumpara natin siya dun sa mga ibang EU na countries, mas mababa talaga yung sweldo dito sa Spain. And ang isa sa mga pinaka-nagulat ako is that mas mataas pa actually ang sweldo sa Canada at saka sa US. So, kahit na mas mataas yung currency nila dito, which is euro, mas mataas pa din yung sweldo doon sa US at saka sa Canada. At ang cost of living is mas mataas siya dito. Kasi nga, syempre, mas mataas yung pera nila. Although, dun sa mga ibang cities, and that's another thing that you have to consider, or places, medyo mas mura, syempre. Pero, dito sa Barcelona at saka sa Madrid, syempre, mas mahal talaga yung cost of living. Renta pa lang, oh my God, ang mahal na.
So, bigyan ko lang kayo ng idea when it comes to yung sweldo. So, yung minimum na sweldo nila dito sa Barcelona, hindi ko alam dun sa other parts ng Spain. If I'm not mistaken, between parang 1,000 euros to 1,200 euros. Yun yung minimum. Versus yung renta na umaabot sometimes ng more than 2K kung gusto mo magsarili ng apartment. And that's why very common dito sa Barcelona at least yung nagre-rent ng room or nag-share ka ng room sa ibang mga friends or random people, ganon. Ganon yung kalakaran dito. Tapos I think yung mid na sweldo dito sa Barcelona is from parang 1,200 to parang 2K or 2,500, mga ganon. Actually, mataas na yung 2,500 na sweldo. Dun sa mga taga-Spain, taga-Barcelona dyan, correct me if I'm wrong, pero yung mga information kasi na to, nakuha ko siya dun nga sa mga nakilala ko dun sa mga locals, mga Catalan, ganyan, or Spanish people. Kasi nagtatanong talaga ako pag meron akong mga nakikilala nga. And ang lagi kong question sa kanila is, ano yung possibility that I could find a work over here that really pays well? So, ang advice nila is to find a job that is hindi siya Spanish company. So, usually, pwede kang maghanap ng trabaho na Swiss company or German or US, yung mga remote, mga ganon. So, that's one of your options kung gusto mong tumira dito sa Spain pero gusto mo ng mataas na sweldo. So, usually yun yung ginagawa nila. Pero, if you really want to parang practice dito as, I don't know, parang trabaho talaga dito sa Barcelona, yung mga physical na trabaho, mababa talaga yung sweldo. Karamihan dito is nag-start sila sa hospitality business or mga trabaho, like for example sa mga hostels, sa mga hotels, yun mababa talaga yung sweldo. Meron akong isang nakilala, and actually nung bago siya dito sa Barcelona, wala siyang sweldo. Ang sweldo niya is yung free na accommodation, tapos parang meals for the day, pero wala talaga siyang sweldo. So, dun siya nag-umpisa until such time na nakahanap siya ng trabaho sa field niya. So, yung trabaho niya is nag-work siya sa lawyer's office. So, abogado siya actually sa Argentina, dun sa bansa niya. Kaso dito, syempre, hindi siya pwedeng mag-practice. So ngayon, dun lang siya sa office nung lawyer nga. At alam niyo ba kung magkano sweldo niya? 1,200 minimum. Tapos yung renta niya sa kwarto, nasa 400. Syempre, meron ka pang groceries, meron ka pang mga bills na kailangan mong i-consider. So, mahirap talagang pagkasyahin. Sa atin na mga Pilipino, alam ko naman na madiskarte tayo, di ba? Meron yung iba na double job, triple job, mga ganon. So, siguro nakakaya. And kung ipapadala mo siya sa Pilipinas, yung sweldo mo, syempre, mas mataas talaga yung palitan. Pero, yung quality of life is, syempre, makukompromise siya kasi tight yung budget mo kung iisa lang yung trabaho mo. So, I'm actually very curious kasi wala akong masyadong mga nakikilalang Pilipino dito, and alam ko na maraming Pilipino kasi marami nga akong nakikita dun sa mga stores, nag-work sila sa mga restaurants. Kaso, like, sa ilang beses kong nagpunta dito sa Barcelona, wala pa akong naka-close talaga na Pilipina. Meron ako nakilala before na student siya, kaso wala na siya dito sa Barcelona. But yung nakatira talaga dito, I'm very curious. Gusto kong magtanong kung ano yung yung economics, kasi gusto ko talaga, like, I'm very interested na lumipat dito one day. Kaso yung nag-stop talaga sa akin is yun nga, yung salary dito versus yung cost of living. Although, ang napansin ko naman dito is merong mga mas mura dito compared sa sa Canada, kung saan ako nakatira, kasi yun yung mai-compare ko talaga, 'di ba? Meron yung mga bilihin na mas mura, like sometimes may mga nakikita akong mga gulay-gulay, mga groceries na medyo mas mura.
Pero kung i-convert mo, almost similar yung prices, to be completely honest. Even dun sa mga restaurants, mga ganyan, mga coffee shops, almost similar yung prices. Medyo meron yung mga other places dito na mas mahal kung i-convert mo. Like meron akong napuntahan na Vietnamese na restaurant, tapos yung total ko, ang in-order ko lang is soup at saka coke. Yung total ko is sumabot ako ng parang kung i-convert ko siya mga 30, almost 30 Canadian. Pero kung sa Montreal yun, less, mga siguro mga 25, mga ganun. Pero hindi masyadong mataas yung gap. Pero kung kukunin natin yung sweldo sa Canada versus yung sweldo dito, parang nag-ano siya, nagpapantay. Parang ganun. So, ayun siya. Yun yung parang mga information alam ko. And I really hope na makatulong to. Definitely do your research if you're very interested na magpunta dito sa Spain. And yun nga, reiterate ko lang ulit, very important yung place na gusto mong puntahan, right? Kung Barcelona at saka Madrid, mas mahal talaga siya. Pero mga Alicante, and then yung mga other, outside na ng Barcelona at saka Madrid, mas mura. Although, marami na din ng mga expats sa Barcelona at saka sa Madrid na naglilipat sila sa labas. So, nagkakaroon ng shift din sa housing prices. So, that's one thing that you have to really research about. Meron akong mga nakikita actually na mga Pilipino na nagvo-vlog sa TikTok. Galing sila from the Philippines. Tapos, remote workers sila and kaya naman nila yung cost of living ng Madrid at saka Spain. So, depende rin talaga dun sa income mo. Pero, ang masasuggest ko is really, think about kung gusto mong magtrabaho dito sa Spain. Sa akin kasi, ang priority ko, kung gagamitin ko yung situation ko, is obviously, gusto kong makapag-ipon, gusto ko pa rin na hindi bumaba yung sweldo ko versus yung sweldo ko sa Canada. And most importantly is yung yung balance na life, yung work-life balance. Kasi ayoko naman na dalawa-dalawa yung trabaho ko or tatlo-tatlo yung trabaho ko just for me na ma-achieve kung ano yung na-achieve ko na sa Canada. Kasi ano pa yung purpose ko na maglipat ako dito kung, alam mo yun, kung parang mas hindi okay yung situation ko, like financially, diba? So, that's definitely one of the things na kailangan mo talagang isipin ng maigi. Never mind yung paperwork kasi na masyadong yung bureaucracy dito sa Spain. So, mabagal yung mga processing ng mga papers, mga ganyan. At saka, alam nyo naman yung manyang habit ng mga Spanish. So, apparently, that's very evident, especially if you're processing yung papers ninyo. Okay, so ano pa ba? Taxation, that's another thing that you really have to research on. Kung taga-Canada ka, merong tax agreement ang Spain at saka ang Canada. So, to avoid yung double na taxation. So, kailangan mo magkuha ng lawyer para isa lang yung babayaran mong tax, whether dito sa Spain or sa Canada. So, yun siya. Marami pa akong mga hindi nabanggit actually. Kaso, ayoko nang maging boring itong video na to. If you guys are interested sa mga ganito pang topics, then let me know din sa comment section natin sa baba. But for today's video, yun lang muna yung gusto kong i-share. Mainly about yung salary because I feel like just because Europe ang naiisip ng mga tao is mataas na talaga agad yung sweldo. Of course, again, kung i-convert mo siya sa peso, sa Philippine peso, mas mataas talaga. Pero you have to consider yung cost of living dito because a lot of people dito and again, this is dependent dun sa mga taong nakausap ko dito na halos wala na silang nasisave sometimes kasi kung mababa yung sweldo mo plus yung mga bills mo and yung mga responsibilities kasi yung iba nagpapadala pa din sila dun sa bansa nila. Meron silang sinusuportahan ng mga family nila dun sa sarili nilang bansa. So, it's really super tight. And for me, it's just not yung gusto ko. So, if ever man nalilipat ako dito sa Spain, it's
yung trabaho ko is definitely hindi dito sa Spain. So definitely it's something na parang remote, yun yung iniisip ko. So maybe that's something for you to consider or to really think about if you're curious kung paano yung buhay dito sa Spain or kung mataas ang sweldo dito sa Spain. Again, definitely mas mababa siya compared to other EU na provinces, pero ang laban talaga ng Spain is yung weather nila. Maraming mga tao dito na yun yung parang pinaka-purpose nila at saka yung work-life balance. Kasi ma-achieve mo talaga siya dito sa Spain. Super relax yung buhay dito or yung, you know, like yung way of living nila. Hindi sila masyadong ni-stress sa trabaho, parang gano'n. So they parang work to live. Hindi sila nag-live to work, which is completely different sa North American na way of living. And I think yun yung nag-attract sa akin dito sa Spain. I really like yung vibe. I really like that you have everything dito. Kung mahilig ka sa beach, merong beach. Kung mahilig ka sa mountains, sa nature, meron din. Kung gusto mong mag-party, definitely pwede rin. So there's really something for everybody and wala talagang makakatalo dun sa balance nung weather nga dito. So anyways, nagpapaikot-ikot na naman ako dun sa mga sinasabi ko. But just like what I said, if you guys are interested pa dun sa mga ganitong topics or if you want me to share more about a certain topic dito sa Spain or about dito sa Spain or yung experience ko sa Spain, then let me know doon sa comment section. And please don't forget to subscribe pag hindi pa kayo nagsusubscribe. And please follow me doon sa mga ibang social media accounts ko. And thank you so much guys for watching and I'll see you doon sa next na video natin. Bye!